Believe. Be positive. Be strong. We are all loved by God. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Welcome to this 8th episode of our show, #Fear Not. Magandang gabi po muli sa ating lahat, sa inyong mga nanonood sa gabing ito, saan man kayong lupalop sa mundong ito. Magandang gabi po sa atin. No? Father Errol, paunlakan niyo po sila. Magandang gabi po sa lahat na nanonood. Sana po ang sa gabing ito, makapagbahagi po kami sa inyo ng mga magandang ideas o mga realization o bunga naming pagnilay-nilay para sa ating buhay panampalataya at higit sa lahat sa ating pagitungo sa isa't isa sa ating tahanan. Father Joey? Magandang gabi sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa aming talakayan ngayon. Patnubay. Tayong lahat at pinapatnubayan ng Diyos. Patnubayan din natin ang bawat isa. Ayan, so Padre, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to this show. Welcome to all of you. Welcome po sa lahat na naririto sa studio natin. No? So muli, Father, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa patnubay, no? So, kinuha natin yon, brother, sa Ebanghelyo natin ngayon. Ka-6 na linggo na Pasko ng Pagkabuhay. Ayan, no? Patnubay, isang espiritu ng katotohanan, So, Father. basahin ko muna, no, yung part na yun ng Ebanghelyo. First part ng Gospel natin ngayon. Mula kay San Juan ito, chapter 14, verses 15 to 21. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo." So, yun ang part ng gospel ngayon, brother. Doon natin kinuha yung topic ng ating pagnilay ngayon, patnubay. Okay, Padre, napakagandang topic iyan, no? Patnubay ng magulang ay kailangan, no? Naririnig na natin ito. Pero kakaiba ang pag-uusapan natin ngayon, Father. Anong uri po bang patnubay ito, Father? Paliwanag nga natin kung anong patnubay po ba ang mga ito. Ang binanggit sa ating Ebanghelyo, kaya na ito yung Espiritu ng katotohanan. No? So, ito yung spiritual presence ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay. No? Na siya ay natili sa atin. Yun ang pinakamalagang maunawaan natin, at hindi lang maunawaan, kundi talagang naranasan, naramdaman natin sa ating pamuhay araw-araw. Lalo na ngayon, no? Na 2 buwan na tayong nag-lockdown, no? Talagang patindi yung mga problema, no? Dahil talagang marami kinakapos na, no? So sa mga pangyaring ito, no, na hindi natin alam kung hanggang kailan pa, ang hamon ito kung ating bang naramdaman ang pagiging patnubay ng ating Kristo sa ating buhay o yung kanyang panatili sa ating pamuhay araw-araw, no? Sa ating pamilya, no? O sa ating komunidad o sa ating simbahan, lalo na sa panahon ng krisis sa buhay o mga matinding unos na dumating sa ating buhay. Yan, no? Father Joey, paliwanag mo nga yung patnubay na pinag-uusapan natin. Sinabi kasi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na ang umiibig sa akin ay sumusunod sa akin. At ang kanyang pag-alis, kanya ipadadala yung patnubay, ang advocate. Siyang magtuturo sa atin ng mga bagay na tungkol sa Diyos, kahit wala na si Jesus. Kaya yung patnubay yun ay napakahalaga sa buhay natin. Hindi lamang nangyayari ngayon, kung hindi sa buong buhay natin na mayroon tayong patnubay na mula
sa Espiritu ng Panginoon. Technical. Okay, Padre? Ano sa tingin mo, Padre, anong uri po bang patnubay ang mga ito? Hindi tinitingnan ko kung anong uri, no? Or anong klase? Kabuuan ng patnubay o ng panatili o presensya ng ating Panginoon. Tawag natin spiritual presence. At siyempre, ang mahalaga na yung spiritual presence ay magkaroon ng karanasan sa magitan ng isang tao o sa magitan ng anumang nilikha mula sa Diyos na siyang naging tawag ito, instrumento ng presensya, yung spiritual presence ng Diyos sa ating buhay. Siyempre, yung presensya na yun ay mapagmahal. No? Yung presensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, yung pag-ibig na to ay nagkaroon ng laman. No? Yun ang tinatawag ng mystery of incarnation, yung pagkatawang tao ng pag-ibig ng Diyos. So, sa ating buhay, madalas hindi natin nakikita yun. Na ang pag-ibig ng Diyos ay pinaglaman sa akin, tuloy-tuloy na pinaglaman sa akin sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Yun ang isang katotohanan na dapat makikita natin. Kasi madalas hindi natin nakikita yun. At isa pang lalong napaka-challenging kung paano natin makikita ang presensya ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong nagbigay ng sakit ng ulo sa atin. Hindi kasundo natin. No? Yun ang talagang mas malalim na challenge kung paano natin makikita ang misteryo ng panatili ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay kahit sa mga taong naging kaaway natin. Yan ang challenge, brother. Mahirap unawain yun. No? Parang ibig sabihin dito, Padre, na ang patnubay na ito ay may dala ng pag-ibig at pagmamahala. No? It's a relational, pero may pag-ibig na laman, Father. Yung no? patnubay na ito, pag-ibig mismo, siya na yung pinakapatnubay. Ayan, no? Oh. Malinaw po sa atin yan, na kayong mga nanonood, na ang pinakapatnubay po ay may dalang pag-ibig at pagmamahal. Para naalala ko si San Agustin yan, Father, no? Parang sinasabi niya, the Holy Spirit makes us in God and God in us, yet it is love that effects this, no? Therefore, The spirit of love. it's the spirit of love, no? God is love, no? Napakaganda ang sinabi ni San Agustin yan, eh. So, Father Joey, alam ko po na napag-aralan mo ang teolohiya na ito sa iyong paglalakbay sa teolohiya doon sa CICM. Napakaganda pakinggan yung iyong pinag-aralan doon. Pwede may naalala ka ba doon na pwede nating banggitin o pag-uusapan? Kasi napakaganda itong patnubay na ito, eh. Kasi marahil po, di maraming sabihin natin na ang patnubay ay akala natin ito na. Pero yung pala, iba na pala ang nagamit natin na patnubay. So, ano yun, Padre? Alam mo, brother, yung pneuma o yung spirit, isa sa pinakamahirap ipaliwanag sa theology. And in fact, maraming nagtangka na ipaliwanag yung pneuma. Pero malinaw naman yung sinabi ni Jesus na ang espiritu ay ipadadala kapag siya'y lumisan para maging patnubay ng tao. Ibig sabihin, ang espiritu ng katotohanan, ang espiritu ng pagmamahal ay bahagi ng tao. Bahagi niya. Nasa kanya yun sapagkat nung siya'y binyagan, nakihati siya
sa Espiritu ng Diyos. Ibinahagi ng Diyos ang kanyang Espiritu sa taong binyagan. Yan, mahalaga din yun na makita natin. Kaya nga, ang isang binyagan, mas malaki ang challenge na doon niya maipapakita ang Espiritu ng Diyos sa magitan ng kabutihang ginagawa niya. Kaya nga ang patnubay ay maaaring sabihin din natin, patnubay ng magulang, patnubay ng teacher, patnubay ng barangay captain, patnubay ng mayor, patnubay ng presidente, patnubay ng simbahan. At ang pinakapatnubay sa lahat ay ang Espiritu na bigay ng Diyos sa tao. Ayan, no? Napakagandang paliwanag ni Father Joey, no? Yung, sabi nga kanina, no? Kahit sino walang makakaya-arok ng pag-uunawa ng Espiritu, no? Pero bagkus pinagkaloob sa atin yung karanasan na kung saan ipinadama niya ang pag-ibig, no? So, Padre, So at least ngayon, brother, inumpisa na natin pag-usapan itong Espiritu Santo, no? Oo. Yung Espiritu, no? Dahil sa sa Sunday, Ascension Sunday na yun, pagkat sa langit natin Preso Kristo. Tapos after noon ay Pentecost Sunday na. No? Pagbaba ng Espiritu Santo, no? Tapos after ng Pentecost Sunday ay Trinity Sunday. Kasama naman yung pag-usapan natin ng Espiritu Santo. Kaya maasahan po sa mga nakikinig na sa atin ngayon na maring tuloy-tuloy pa ito. Mas lalo pang mapalalim natin ang ating pag-unawa tungkol sa Espiritu Santo. Na siyang sinabi ng Kristo na sa kanyang pag-alis ay siyang manatili sa atin. Yun ang So, yun ang isang sa pagnilay-nilay nito, sa pagbabahagi ng ito, brother. anong magandang karanasan, Padre, na kung saan masasabi natin na ako ay napatnubayan sa aking ministry na ito. Naniniwala ako na it was or it is the work of the Holy Spirit that fulfilled doon sa mismong misyon na ito. Mayroon po bang karanasan, Father? Pagtutusin, brother, lahat, masabi kong lahat ng mga ginagawa, mga naganap, ay sa pamagitan ng paggabay at sa biyaya ng Espiritu Santo mula sa ating Panginoon. Yun, kapag ang lahat ng ginagawa natin ay dinadaan natin sa talagang matinding panalangin. Nasa discernment process kasi yung yung pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay natin. So, keyword doon ay discernment. Yun ang doon. Kaya minsan, kung mapansin mo sa mga meeting o kaya may mahalagang decision na gawin, magkaroon ng panalangin, magkaroon ng exposition pa yung iba, para humingi ng guidance, sabi sa Kristo, na lahat ng maganap ay talagang ayon sa paggabay ng Espiritu ng Panginoon. Kasi pag sinabi ng Espiritu, malawak yun. Hindi mayroong bad spirit at may good spirit o Holy Spirit. Kaya yun ang dapat makikita natin, brother. Ang Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng katotohanan mula sa Panginoon, na siyang dapat maghahari, mangibabaw sa ating buhay. So, yun ang dapat bibigyan natin ng konkretong karanasan sa buhay, lalo na sa buhay pamilya. Na isang napahalagang pagkataon nito, opportunity ito ng bawat pamilya na mapagnilayan, mapag-usapan nila, mapagbahagi na nila sa pamilya tungkol sa katotohanan sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama natin ni Jesucristo, kaisa natin ni Jesucristo, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, yun ang makita sana, magbigyan natin ng karanasan
para higit na maunawaan ng bawat pamilya. No? So, yun nakikita ko lagi yan kung may panahon sa panalangin sa pamilya, community prayer. No? At yung prayer na yon, no, ulitin ko, sa nabanggit ko no, sa mga kaang episode, hindi lang yon sa pagrosaryo. Maaari mo kumpisahan sa pagrosaryo, no? O hindi sila higit sa lahat sa pagbabasa, no? At pakinig sa salita ng Diyos, no? At pagnilay-nilay salita ng Diyos. At bigyan ito ng application sa buhay, sa mga nangyari sa pamilya. Ano ang mensahe nito sa atin bilang pamilya? No? Ano ang sinasabi nito, no? Ng salita ng Diyos na binabasa natin sa mga nangyari sa atin sa ngayon. No? So, doon sa pagbahaginan, doon mo makita, no? At marami kang mga realization na siyang magresulta ng pagbabago. No? Kasi yun ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, no? Yung kumbaga yun ang signs ng pagkilos o presensya ng Espiritu Santo, yung pagbabago tungo sa kabutihan at kagandahan ng samahan ng pamilya, no? So yun ang mapalatandaan, no? Na talagang kahit anuman ang negative na nangyari, ito'y humantong pa rin sa pagkakasundo, sa pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan. Na yun ang sasabi nating tunay na ginabayan sila, na ng Espiritu ng pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag, binigay halimbawa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ayan, no? Malinaw ng sinabi ni Padre, no? Yung kababaang loob, no? Isa sa mga quality doon na ating huptan, no? Bilang mga anak ng Diyos. Bago kay Padre, no? Kung may mga katanungan kayo, i-type nyo lamang po sa comment box section. Sasagutin po namin iyan maya-maya, no? At sa inyong mga nanonood lahat, continue to watch us, no? Join us in our discussion. Pwede kayong mag-comment. Okay, Padre? Meron ka bang gustong idagdag sa paliwanag ni Father? Mahalaga din na binanggit na ni Father kanina yung discernment. Mahalaga yung sa patnubay. Yung discernment mo bilang isang binyagan, napakahalaga nun kung paano ka pinapatnubayan ng Diyos. Yan. Kasi makita din natin yun eh. Ang discernment ay ginagawa ng isang tao para limiin yung nangyayari sa kanya. And but concrete, kasi ang duty natin, our duty sa followers of Christ is to remind each one of us of the wonderful love of God. Yun yung dapat na laging nagpapaalala sa atin eh. Lagi tayong pinaalalahanan, dinidiscern dun sa pag-ibig ng Diyos. But this love must be visible in words and deeds. Kaya nga yung faith, pananampalataya, must be motivated by love. Ngayon ang dami-daming may pananampalataya, pero hindi lahat ay motivated by love. Anong ibig kong sabihin? Makikita natin sa social media, napakarami na mayroong pananalig sa Diyos, may paniniwala sa Diyos. Yet, they are not motivated by love. They are motivated by their ego. Not love. Everything must be motivated by love. At dito natin madidiscern yung patnubay ng Diyos. Kapag ang isang tao ay hindi nawawala ang kanyang pagmamahal sa kapwa-tao, kahit ano pa ang reliyon ng taong ito. Our love must be discerned the way we make a decision para sa iba at para sa ating sarili. Mahalaga kasi yun. Kaya yung discernment, napakalaga nun. At nangyayari yung discernment kapag meron kang prayer. Nangyayari yun sa prayer eh. Ang discernment. Kaya bahagi pa rin talaga ng pagdidiscern ng patnubay ng Diyos, kasama dun yung pagdarasal. Hindi dapat nawawala. Yeah.
So, gusto kong magdagdag din ng idea. Yung espiritu ng pag-ibig ng Diyos, saan ba yun sa, ano, anong mapasin sa Biblia? No? Lagi kong inaalala pag pinag-usapan ng espiritu ng pag-ibig ng Diyos, no? The Spirit of God's love, ay lagi kong naalala yung paano nagmahal ang Diyos. No? At ang metaphor o yung image na ginagamit ay pagsikat ng araw. No? Ito yung spirit ng pag-ibig ng Diyos. No? Ang sikat ng araw ay para sa lahat. Makasalanan ka man, mabuti ka man, pare-pareho pantay-pantay. No? O ang isang image na ginagamit ay parang patak ng ulan. Ang ulan ay para sa lahat. No? So, ganun ang ang spirito ng pag-ibig ng Diyos na siyang isinasabuhay ng ating Panginoong Kristo. Na siyang itinuturo na sa atin na kaya natin yon. Dahil tayo ay nilikha sa ganung espiritu. No? Yun ang espiritu na hininga ng Diyos sa atin. Nung tayo, ang nilikain ng Diyos ang tao. No? Yung sa story ng creation. No? So, hininga. No? Hinihingahan niya. No? At binigyan ng buhay. Hininga niya yun yung spirit. No? Kasi maraming image ang ginagamit sa Biblia ng Espiritu Santo. No? Sa Pentecost, ang image doon ay pagbaba ng dila o apoy na dila, dilang apoy. No? So malawak ang doon, ibig sabihin noon, no? So ang isang pag-unawa ko doon, no, na yung diwa ng pag-ibig ng Diyos ay tuloy-tuloy i-communicate, no? Yung, parang ano bang ibang gadang term diyan. Iniasik o pinapadama o i-communicate ng Diyos sa atin ang kanyang espiritu, no, na parang apoy. Ang apoy ay simbolo, no, ng transformation. No. Kaya yun ang binanggit ko kanina na dapat makikita natin, no, na ang presensya ng Espiritu Santo sa buhay natin, sa ating pamilya, personally, o sa buong komunidad, no, ay talagang magdadala ito ng pagbabago. No. At ang pagbabagong ito ay dahil naramdaman niya, nakikita niya, at naunawaan niya ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. No? Yun ang tunay na pagbabago, no, sa atin. No? Yung pag-ibig ng Diyos, ng Espiritu ng pag-ibig ng Diyos, na walang pinipili, hindi nagbabago, walang kondisyon, no? Kundi constant ang pag-ibig ng Diyos at tuloy-tuloy niyang ipinapadama sa atin. Yun ang katotohanan na talagang makapagbigay sa atin ng pagbabago. No? At yun ang katibayan ng presensya ng Espiritu Santo sa buhay natin. Ang pagbabago tungo sa kabutihan, kagandahang loob, tungo sa pagkakaisa, tungo sa pagmamahalan, no? Ang pag-iral sa pagtutulungan o diwa ng bayanihan sa ating buhay, sa ating komunidad o sa ating simbahan at higit sa lahat sa bawat pamilya. Yan, no? Napakaganda. Kaya nga, hindi natin maiiwasan din na mapaisip tayo, no, sa sinasabi nila ni Fathers, no, na ano kayang uring espiritu ito na gumagabay sa ating tahanan, no? Especially sa tahanan natin. Anong uri kayang espiritu ang nasa sa ating tahanan ngayon, no? Kasi madalas nagkaroon ng problema, nagkaroon ng tensions. So ano kayang uring espiritu ito? Pero bago natin pag-uusapan yan, magbabalik ang ating programang #FearNot.
Di ka nag-iisa, sasamahan kita. Saan man mapunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita. Saan man mapunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita. Saan man mapunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tayo po ay nagbabalik sa programang Hashtag Fear Not. Ayan, no, magandang gabi sa inyong lahat. Nasa Italy, nasa Romblon,
nasa Canada and UK and everywhere you are right now. Thank you for watching us over. Shout out muna tayo, Father. Father Aaron. Brother Tony Del Rosario, ang ating PPC President. Kina Yangi Yorka, Elsa Simina Pedraza, Roger Cabonatilla, Jory Balcueva, Chabi Carmen. Shoutout po tayo kay Julieta Eclar Ontolan, kay Mary Joy Tabilla Baplor, Victoria Gumiran, Susan Criste de Levino Belmonte, at sa mga iba pang nanonood sa atin. Sina Ate Lucel Dapat, Si Ate Lucel. Cesar Monsera. Yan. Kayong lahat na nandirito, patuloy na sumusuporta. Salamat din, ha? Si Ate Judith. Si Ate Judith. Si Tito Willie. Sino pa, Father? Yung mga hindi nakapag-comment na nakapag-chat, salamat sa iyong pakikinig, pagsusubaybay. Sana may mga tanong sila. No? Huwag kayong mahiyang magtanong sa ating talakayan ngayong gabi. Napakagandang pagtatalakayan sa gabing ito dahil ito ay totoong nangyayari sa ating paligid, sa ating tahanan, sa ating komunidad, sa ating sarili, no? So, Padre, nagtanong ko kanina, yung kanina parang very practical, yung anong uri po bang espiritu ang nananahan doon sa ating tahanan, no? Because I'm talking doon sa mga families, doon sa mga tahanan na puno ng awayan, puno ng sumbatan, puno ng ano po bang klaseng espiritu ang nandoon, Father? No, hindi man natin i-judge, pero ano po bang meron doon, Father? Ang klaseng espiritu na nanahan sa pamilya kapag ang pamilya ay hindi nagkakaisa, panay-away, ay tinatawag nating bad spirit o evil spirit. No? At ano-ano ba yun, yung malaga? Ayan, yun, Father. Unang-una, ang pagiging makasarili. Ma-pride. Ito yung tinatawag natin sin of the spirit. Pride, selfishness, ego-centered, self-centered. Kaya ang iba, parang hindi nag-exist. Yun ang Pero kapag ang umiral sa pamilya ay tunay na pagmamahalan, pagkakaisa, malasakit isa't isa, yun ang katibayan ng presensya ng Espiritu ng Diyos, Espiritu ng pag-ibig ng Diyos, na tinuturo sa ating Pasokristo. So yun ang Espiritu ng habag, awa, unawa, pagpatawad. Yun ang uri ng Espiritu na nagdala sa pamilya tungo sa pagkakaisa. Sa communion. The Spirit of God, Spirit of God's love, nagdala po sa pagkakaisa. At ang pag-ibig na yon, nangit ko kanina, ipinapahayag sa magitan ng pagiging maunawain, mahabagin, mapagpatawad. Yun. Yun lang po, Father, makakamta natin yan, no? Sinabi ni Father Chewy kanina, yung goodness na yun ng Espiritu ay makamta natin through discernment. Pag sinabing discernment, meron pong kasamang mataimtim na dasal, no? All those goodness, kapag hindi po natin hingiin sa Panginoon, gabay ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin, hindi natin ito mamapapanahan sa ating kalooban, sa ating buhay, no? Di ba, Padre? So, ang tanong ko, follow-up, Padre, no? Sa loob ng tahanan, no? Hirap pong gampanan sa isang pamilya yung tinatawag nating lived communion, no? Kasi sinasabi dito ni Father Errol kanina, yun yung lived communion, no? Yung nandoon yung Espiritu, buhay na buhay. So, Padre, paano naman natin ikukonsidera ang mga ito kung ang pamilya naman po ay hindi nakakaunawa? Hindi nakakaunawa, hindi nakukuha, kahit anong sinasabi mo sa kanila, hindi sila nakikinig, Father. Brother, alam mo yung yung pagmamahal, love
To love Jesus is to obey Him. At anong sabi ni Jesus? Magmahalan kayo. Impact yan sa gospel natin ngayon. Love one another. This is my new commandment. Magmahalan kayo. And to love is to obey. Ang marunong magmahal, marunong sumunod. Pero kapag hindi ka marunong sumunod, parang may question yung pagmamahal mo. Kaya nga, the first action of a real love is to listen. At ito'y magandang pagnilayan natin, madalas natin na-discuss na natin na nakakaraan yung sabi ni Father Errol, yung listening, our empathic listening. Na-discuss na natin ito nakaraan. Pero magandang tignan natin to. If you talk, you only repeated what you already know. Kapag puro ka salita, binabanggit mo lang yung mga bagay na alam mo na. Pero kung makikinig ka, maaring may matututunan kang bago. At sa tingin ko, napakahalaga yun sa discernment. Napakahalaga nun sa taong marunong magmahal. Dahil ang pakikinig ay dapat bahagi ng isang taong nagmamahal. Kaya nga, even in our spiritual life, kailangan natin na makinig. Even in our spiritual life. And even in our journey, our relationship with God. Because in the end, it is not the relationship to other people, but your relationship with God. Kaya yung maganda, kung marunong ka makinig sa Diyos, matutunan mo marunong ka makinig sa kapwa-tao mo. Pero kapag di ka marunong makinig sa Diyos, you will never learn to listen to other people. So isang matindi, brother, yung sasabihin ko. No? Ewan ko kung maintindihan din, makuha din ng lahat. No? Makinig sa Diyos sa katahimikan. Because the language of God is silence. Yun ang lingwahe ng Diyos. Silence. Pananahimik. No? Yun ang lalim na dapat nating maunawaan. Ito'y sana mabalikan o maalala po, no? Yung nagkaroon ng matinding problema na binabatikos o maraming matanong matao sa ating mahal na Santo Papa, pero ang sagot niya ay katahimikan. Nalala ko yung Padre. The wisdom of silence. Kaya yun ang isang mas malalim na ano. Kaya kung minsan sa buhay natin kailangan talaga ng panahon sa pananahimik. Panahon na tunay na makinig sa Diyos sa katahimikan. Dahil doon sa katahimikan, higit nating mapakinggan ang Diyos sa kalooban nating puso, sa ating naramdaman. Yun ang mahalagang maunawaan. Kasi ang lingwahe ng Diyos, sabi ko nga, wala. Nothing. No? Walang isang exactong word na masabing yun ang ng Diyos. No? Napakalawak kasi yun. Kaya tahimik na lang. Kaya yun ang mga taong tahimik na lang. Bilang tugon sa katotohanan. No? So, yun ang medyo, iwan ko lang kung makuha lahat, no? Naintindihan nila, no? Yung sinasabi ko, no? Na ang lingwahe ng Diyos ay lingwahe sa katahimikan. At kailangan nating tahimik para higit siya nating mapakinggan. Dahil sa katahimikan, sa ating puso, doon lang natin siya mapakinggan sa magitan ng ating mga naramdaman. Sa konsyensya, no? Na isinisigaw sa kalooban ng ating puso. Doon, Papasok. yun ang lingwahe ng Diyos. Doon kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga kapag masyado tayong nababalisa, masyado tayong preoccupied, hindi basta-basta nakakapasok o makakapasok ang Espiritu ng Diyos. No? Tama, Padre? Kaya kailangan i-unload natin ang mga ito, anumang meron tayo, i-unload natin, and allow the Lord, allow the Spirit to work in our lives. Di ba, Padre? Yeah, brother. Kasi ang nangyayari kasi sa maraming tao ngayon ay more on rationalization, more on reason.
At nawawala yung mga bagay na higit na nakakaunawa sa Espiritu. Kasi ang Espiritu is not rationalization. And in fact, the Spirit of God, sometimes irrational. Many times irrational. Kaya kita makikita mo, may kasabihan tayo na Tagalog eh. Kapag maingay ang ilog, mababaw. Kapag tahimik ang ilog, malalim. At alam mo, ito yung magandang pagnilayan natin bilang isang tao. Ang tao ngayon, yung mga mababaw na tao, may ingay yan. Super ingay ng mga mababaw na tao. Madaling magreklamo, madaling mainis, madaling mabagnot, ang daming sinasabi. Pero yung malalim na tao, pinagninilayan niya kung ano yung nangyayari sa kanya at sa kanyang lipunan. At pinagninilayan na ito ng may pananampalataya at may pagmamahal sa Diyos na nagmamahal sa kanya. Makikita mo yung ganung attitude ng isang tao. At kung makikita mo, brother, makikita natin sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos, kitang-kita natin yan. Yan, yung mga bagay na yan. Kaya napakahalaga talaga, discernment, prayer, listen. And in fact, naalala ko, listen and silent are both composed of the same letter. Listen and silent. Listen and silent are both composed of the same letter. Both of them are very important in effective communication. Tama ka, Padre. Ang Tama. lalim no, makita mo yung effective communication. And effective communication is not rational. Kung papaano matatats ang buhay ng isang tao, not rationalization. Hindi paliwanagan ng ginagamit ang utak. Kung hindi, isang karanasan na kung saan ay nararamdaman mo intuitively yung nangyayari sa iyo sa kasamahan mo at sa kapaligiran mo. Iba kasi yung Father, yung merong gabay na patnubay ng Espiritu, no? Yung the way ka mag-handle sa situation, the way mo i-deal ang bawat problema, and the way ka mo deal sa bawat tao sa loob ng inyong komunidad, no, Father? Kakaiba po yung makikita mo na agad yung karisma ng tao na ito ay masasabi natin na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, no? Sakto yung charisma is a spirit. Gift. Charisma. So, brother, isa sa dapat maunawaan nating lahat na tayo, mga tao o human being, ay hindi lang physical o material, but we are also spiritual being. Yun ang katotohanan ng buhay ng tao. No? At yun ang katotohanan na ipinapayag natin para sa Kristo. No? Kaso, karamihan sa atin ay iniwalay na natin yun na parang napakalayo yung yung espiritu na nasa sa Diyos lang, no? Pero kapag maunawaan mo, yung katotohanan nito, we are spiritual being, no? Yung ating DNA, no, ay katulad ng DNA ng Diyos, no? Kaya dapat maging aware tayo sa katotohanan na 'yon, no? Kaya yung sinasabi nga na ni Father Richard Rohr na we are not human being trying to be spiritual, but we are spiritual being trying to be human. No? Yun ang katotohanan talaga. We are spiritual being. You are already united with God in the Spirit. Yun ang katotohanan natin. Kaso, nawala yan sa consciousness natin eh. Yun ang Pero kapag maunawaan mo yung realidad na yon, maiba ang uri ng panalangin mo. At yung ganung uri ng pananaw, yun ang taong talagang ang kanyang
panalangin ay more on sa contemplative prayer. At higit sa lahat, ang kanyang buhay ay naging panalangin. Ibig sabihin, aware siya, conscious siya na sa bawat saglit sa kanyang buhay, saan man siya naroon, ay kaisa niya ang Diyos. That God is in everyone, in everything, and everything and everyone is in God. Hindi yun pantheism, no? Kundi God is in everything and everyone, no? And everything, lahat ng lingkod is in God. No? Yun ang ibig sabihin ng spiritual being. No? Nandun yung presensya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ni San Pablo, ikaw ang templo ng Espiritu Santo. Templo ng Diyos, ang puso. No? Nasa iyo, nasa bawat isa, ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng pag-ibig. At yun ang katotohanan kung sino tayo. We are love. We are God's love. No? Tayo, no? Ay pag-ibig. Napakaganda po, no? Pakinggan natin yung pag-ibig, no? Napakaganda ang pagnilay-nilayan din natin sa ating tahanan, sa ating mga sarili, no? Kasi kung lahat ay driven ng pag-ibig, lahat na outcome doon ay magagandang resulta. Di ba, Father? Gusto kong i-clarify, brother, kung sabi mo yung driven by love. Ano ba yon? Saan ba nanggaling yung love? Driven by the Spirit of God, no? And the Spirit of God, siyang nagdadala sa atin. No? Yung inaalaw natin yung Espiritu ng Diyos, no? Na motivated tayo na gumawa sa isang bagay dahil naniniwala tayo, ipinaubaya natin ating sarili sa Diyos, no? No. Yung sinasabi, ang pag-unawa ko kasing driven by love, kasi tayo, pag-ibig, dapat lahat ng ginagawa mo ay dahil sa pag-ibig. At yung pag-ibig ng pagmamahal ay hindi yun nanggaling sa taong minamahal mo, Oo, Father. kundi nanggaling sa'yo bilang totoong sarili mo. Kasi kapag hindi ganun ang pananaw mo, hindi mo munawaan yung sinasabi natin para sa Kristo, ibigin mo yung kaaway. Mm-mm. Kaya maraming nagtanong, paano mo ibigin ang kaaway? Dahil ang iniisip mo, ang pag-ibig ay nanggaling sa kaaway. Pero kung titingnan mo ang pag-ibig, ang love ay sarili mo, yun ay ikaw. Oo. Pero hindi mo masasabi yun, Padre, na ikaw lang yun talaga. There must be... Yun, ibaga, yun ang pagkatao mo. Pag-ibig. Kaya kahit, parang pag-ibig ng Diyos, kaya binanggit ko kanina, yung, ang pag-ibig ng Diyos ay parang ulan. No? Pumupatak kahit sino man, kahit kaaway man yan. Katulad ng halimuyak ng mabangong bulaklak. Hindi niya masabing ang kanyang amoy ay para lang sa kanyang mga kaibigan o mabubuting tao. Hindi, kundi para sa lahat. Yun ang ibig sabihin na motivated by love. Nanggaling sa iyong sarili. Okay, tama. Padre, Duduktungan ko lang yung sinabi ni Father. sige, Der. Kasi sabi, yung ano nga, motivated by love. Love is a choice, not feeling. Hindi nararamdaman ang pagmamahal. Bagamat tayo bilang isang tao, akala natin, madali tayo madaya nung nararamdaman natin eh. Pero, ang tunay na pagmamahal ay hindi nararamdaman. Is a choice, paninindigan, desisyon. Yan. Pagdidesisyon mo. Kaya kung nararamdaman lang ang pag-ibig, edi si Jesus hindi na binalikan ng kanyang mga alagad. Kasi iniwanan siya, di ba? Di ba? Ano mararamdaman mo kapag iniwanan ka? No. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang desisyon, paninindigan. Na kahit anong mangyari, sinabi nga ni Father kanina, hindi ito nanggagaling sa iba. Hindi nanggagaling sa kaaway mo. Desisyon mo. At yung nagdesisyon ka, because you are inspired by the Spirit of God.
by the Spirit, the love of God. Parang, Magdesisyon ka dahil naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos kung paano ka pinatawad. Alam mo yung mga taong nagkamali, nagkasala, kapag yan naramdaman nilang pinatawad sila ng Diyos, the more na lalo siya natututong magmahal ng kanilang kapwa. Yung parang definition ni Kubler-Ross, no? Love is the will to extend oneself for the well-being of the other person. Yun, kaya nanggaling sa sarili. Pag aware ka na ikaw ay pag-ibig, kusang nagra-radiate yan. No? At Pero yun, lahat yan ang ng yan, no? driven by love. Lahat ng ginagawa mo ay ginawa mo dahil ikaw yun. Hindi mo ginagawa yon dahil may kapalit o may kondisyon ka o kaya may gusto kang mangyari, no? Kundi yun ay ikaw, expression ng totoong sarili mo. Yun ang tunay na pag-ibig. pero ang tao, Padre, hindi siya nagbibigay kapag walang kapalit. Naritiwala ka nun, di ba? Pero bago mo explain yan, shoutout muna natin sila si Edwin Tamayo and family, Pia Avila ng Washington, all the Liveno and family from UK, Hilde Lovino and family from Canada, and Yun. De Lovinia from Italy. Thank you Canada, very much for watching. UK at Washington. At sa inyong mga donasyon, bukas po tayo sa via bank transfer, account name Metrobank Savings RCBP Immaculate Conception Parish, account number 290729052322, via GCash, account number 092022616151, account name Errol Fidel Manangkil. Welcome na welcome yan, bukas yan, 24 hours. Okay, Padre, karagdagan. Napakaganda, no? Lumalalim, umiinit ang ating pag-usap. Kasi, actually, pag sinasabi nating spirit, hindi madaling uunawain, eh. Hindi madaling arukin, no? Hanggat hayaan ng Espiritu ng Diyos na siyang manahan sa atin, na siyang magbigay sa atin ng karunungan, unti-unti natin itong makikita at maranasan. Di ba, Padre? So, Padre, napakaganda pong sabihin natin na kapag gumawa ang tao ng kabutihan, iyan ay produkto ng Espiritu. Tama, Padre? Pero paano naman yung mga tao na mas pinili nila ang gumawa ng masama or kasamaan, Padre? Bad spirit na yun ang nag-motivate. Ano? Okay, so maliwanag yan, no? O bad spirit na ang nagmo-motivate. Pero paano po, Padre, makukontra ang mga itong bagay sa buhay ng tao, no? Kasi madalas yan po ang nangyayari ngayon, eh. We are so flimsy, we are so weak. So madalas tayong nadadala sa bugso ng ganitong invitation, no? Na mahulog doon sa trap ng mga ito. Yun ay isang proseso, brother, no? At isang napahalaga dyan sa proseso niyan para maunawaan nila ay panalangin sa katahimikan at yung gabayan sila, no? Na marating nila yung punto na maunawaan nila, no? The first step is understanding. Maunawaan nila ang buong katotohanan, no? At siyempre, may gabay yun, no? Ang gabay, no, o naging patnubay nila sa tungo sa pagbabago, no, na from the bad spirit o evil spirit, iiral ngayon ang Holy Spirit o good spirit, no? Kasi yun ang katunayan sa buhay natin, eh. Nandyan yan, naghatakan yan sa buhay natin. No? Kaya napakalaga yung salitang discernment sa prayer time, no? Na makikita mo yun, maunawaan mo yun, ng realidad na yun, na naglalaro, naghatakan sa buhay natin. No? No. Kaya, yun ang pag maunawaan mo, nasa yun na yun. No? Yung discernment, no? Decision mo. Kung ikaw ay manatili doon sa bad spirit, evil spirit, o sa good spirit, o Holy Spirit. Yun. At yun ay makikita mo lang sa panalangin. Tatawag na sa discernment mo sa panalangin, sa katahimikan. At yun ang konteksto na sinasabi kong talagang contemplative prayer. Mahalaga yun.
maano natin. At hindi lang meditation, no? Ang meditation ay magdala yan, no? Pero yung contemplative prayer ay contemplation ay isang uri ng panalangin na dapat ma-develop natin. Kasi sa ganung panalangin, lagi tayong kukumprontahin, no? Ang mga kaganapan, mga katotohanan na nangyari sa ating buhay, no? Na talagang nandyan yan, naghatakan. Kakaliwa wa, kakanan ka, no? No? No. Yun ang ano, no? Pero ang challenge doon, kung paano mo makikita, no? No? Ang katotohanan sa bawat isa at kung paano ka manatili, no? Sa win-win situation in life. No? No. Yun kasi ang ano ng ano eh, Spirit of God, no? Makita mo, no? Win-win situation in life. Ganun ang mga discernment. No? Padre? Yeah, life is a constant struggle between good and evil. Lagi doon yun, maintindihan mo yun, yung makikita mo na yung malalim na taong nagdi-discern o nananalangin sa sarili niya, tinitignan niya yung bawat desisyon na kanyang nagagawa. At matutuklasan niya na may mga pagkakataon na kapag desisyon pala siya ng mali. Life is always and constant struggle between good and evil. Kaya nga, kapag nagmahal ka, it's a matter of decision. Kaya yung pagmamahal, sure yun eh, sure win yun eh. Kapag ginawa mo, yun ang sure win na daan patungo sa kaharian ng Diyos. Yung magmahal. Sabi nga sa 1 Peter, chapter 3, sabi ni Peter, ang pag-ibig ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Peter, sabi niya. Kaya kung titignan talaga natin, life is constantly putting us on trial. At ang pag-ibig, isa yan sa pinakarurok na test ng tao. Kasi kung makikita mo, sabi ni St. Paul, ang pinakamataas sa lahat, between faith, between hope, is love. 1 Corinthians chapter 13, sinabi ni San Pablo yan, napakahalaga sa buhay ng tao ang pananampalataya, napakahalaga sa buhay ng tao ang pag-asa, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-ibig. Because ang pag-ibig ang nagdadala sa tao para maging matured sa Espiritu ng Diyos. Pag-ibig. Ayan, no? Bago natin palalimin pa ito ng malalim, no? Magbabalik ang programang #Fear Not. Bilisan mo, brother.
Muli po tayo nagbabalik sa programang Hashtag Fear Fear Not. Yan. So, puging-pugi natin sa screen, Father. Oh. Bonski, Bunang Malinaw. Anyway, so shout out muna tayo kina Ate Joy, Ate Del, no? Ate Eva, Ate Irene, Yunechi, Eunice, Ate Ami, and the birthday girl na si Ate Tina. No? Happy birthday, Ate Tins. Aurora Viga, Janet Faustino, Puzon, Brother Danny Galora, Diosdada Festijo. Yan, no? Padre, sa my screen, basahin mo. Pakibasa. Shoutout kay Susan Crisi Delvino, Julie Balcueva. Shoutout kay Shirley Nama Benandillo, Princess Giotina Modelo, Julie Balcueva at Susan Crisi Delvino. Naulit ulit. Okay, basahin natin yung sinabi ni Iti Susan na susubok ang tunay na nagmamahal kung sa kabila ng pasakit at hirap patuloy kang magmamahal. Butangin, no? Ang sarap pakinggan. Kay Julie Valcueva, to love is to obey and to learn is to listen in silence. No? Sino pa ba dyan, Padre? O yung mga hindi namin na-mention, no? Nasa mga internationally yours, nasa ibang bansa na patuloy na sumusubaybay sa amin, sa Australia with love, no? Sa pamilya ni Tami, salamat sa iyong pagsusubaybay kahit hindi ka nagsusubaybay ngayon, pero salamat pa rin, no? At sa lahat ng mga nagsusubaybay sa amin, maraming salamat. Okay, Padre, napakalalim, no? Pero napakasaya, no? Pag nilay-nilayan natin, no? Dito natin minsan na nayuyugyug ang natutulog nating sasabi natin pananampalataya ba na akala natin ito na, pero ito pa pala ang dapat nating tingnan sa ating buhay, no? So, Padre, napakaganda po na paliwanag ninyo kanina tungkol sa espiritu ng katotohanan, no? At in fact, no, pag-uusap natin, marami din akong natututunan, no? Pero napakaganda. Kaya sabi ko kanina, habang nagsasalita kayo, mahirap abutin, no? Mahirap abutin. Pero naniniwala ako, meron siyang mga qualities. Ano yung mga qualities, Father? In order for us to really masasabi natin na, ay, andyan ang Espiritu ng Diyos sa buhay ko, and the Spirit of love continuously to guide me all throughout up to these days. May mga qualities ba yun, Padre, na requirement? We'll try, no? Sa ano, kasi medyo mahirap, ano eh. Ang una-una talang doon ay more on understanding eh. Yun ang mahalaga. Maunawaan mo ang dapat hindi mo talaga maunawaan ang buong katotohanan ng Espiritu Santo. Yun ay manatiling mystery. No? Pag sinabing mystery, hindi ibig sabihin yun na hindi mo matutunan. Kundi yung matutunan mo ay tuloy-tuloy. No? Laging bukas at malawak yun. No? Hanggang mawala tayo sa mundong ito, nandiyan, ganun kalawak. Yun ibig pag-unawa ko ng mystery. No? We continually learn, understand, yun na. Kaya yung understanding, dapat maunawaan mo, na ang katotohanan ay ganun. Hindi mo lubos na maunawaan. Kaya ang katotohanan talaga ay walang lingwahe. Kaya sabi ko sana, ang katotohanan ay silence, ang maging tugon mo. Kasi once na you put a language sa katotohanan, it would limit the whole truth. Kaya nga, once na limit na yun, hindi na yun ang katotohanan. No. So sana mapagnilay-nilayan yun. No? Ang maunawaan natin na ang lingwahe na ginagamit natin, ang salita na ginagamit natin, ay hindi yun, no? Ay hindi yun ang kabuuan ng katotohanan. Walang lingwahe ang katotohanan. Kahit ang love. Pag tanungin mo ako ng, Father, anong definition mo ng love? Tahimik ko. Wala akong may sagot. Because I understand na once I define love, I limit the truth of love.
ng katotohanan ng pag-ibig. Kaya more on sa ano yun eh, experiential knowledge yun. No? Kaya dapat yun ay maunawaan mo sa karanasan at makita mo sa mga kaganapan nangyari sa iyong buhay. At yun ang maging gabay natin doon ay ang salita ng Diyos na nasa sa Biblia, no? Sa sinasabi ni San Juan na ang buong katotohanan ay hindi mo maisulat doon sa Biblia. Maraming katotohanan na hindi nakasulat sa Biblia. Na yun ang ano, no? Dapat makita natin yung katotohanan yun. Kaya yung keyword doon is understanding. Lumawak ang yung pag-unawa sa katotohanan na ang katotohanan ay walang salita. Nothing. Para bagang allow the Spirit, Padre, no? Allow the Spirit of the Lord to work in your lives, no? Parang ganun. Parang di mo nilalagyan siya ng limit, bagkus sinasabi mo, inaalaw mo na ang Diyos na ang bahalang gaganap sa buhay. Padre? Yan. Lahat ay nasa pamaraan ng Diyos. Sa realm ng Diyos. No? Kaya nga kung minsan sabi natin, di ba, bahala na ang Diyos sa buhay. No, parang napakagandang pakinggan, no? The word bathala, yun. No, bahala na ang Diyos sa akin. Ikaw nang bahala. No, di ba, pag sa gigipitan, madalas nating narinig na paluwa-luwa, Padre, no? Nung ini-entrust niya ang sarili niya, ang kalagayan niya sa Diyos, no? Pero dapat i-clarify yun, brother, no? Kasi yung salitang yun, bahala ng Diyos, ano ni, parang ang term na ginagamit ni San Pablo diyan ay ano eh, two-edged sword. Di ba? Yung magkabila ang talim. Kasi isa sa ginagamit ni San Pablo sa image na ginagamit sa salita ng Diyos o salita yon ay two-edged sword, dalawa. Either magamit mo para sa iba at maring ikaw din ay masugatan doon, no? So ganun ang salitang ganun. Dapat maunawaan mo kasi maari yung bahala ng Diyos ay may negative, Connotation. no, o negative effect sa buhay mo na hindi ka na kikilos. Bahala Diyos na. Yun ang danger doon. Kaya dapat aware ka ano ibig sabihin mo. Naunawan mo ano ibig sabihin mo sa bahala ng Diyos. No? Yeah, Hindi yun ang hulugan na hindi ka nakikilos. Kundi kikilos ka, gawin mo ang lahat at ang Diyos na ang pupuno doon. Dahil nakikita mo ang sarili mo na limitado ka. At tanggap mo yung sarili. Ginawa mo ng lahat at ang Diyos na ang magkumpleto noon. Pero kapag ang sinabing bahala ng Diyos hindi ka nakikilos, hindi yun tamang pagbahayag ng pananampalataya sa Diyos. Ayan, no? Iyan. Padre, Spiritualization sige. ang tawag doon di ba? Okay. Spiritualization. Palalimin mo pa, Padre. Yeah, brother, I agree with Father regarding you cannot compel the Spirit o limitan yung Espiritu sa ganung bagay. Because the truth is, the fullness of truth is not belong to us. It belongs to God. Kaya nga yung nagtataka ako sa mga tao, maraming mga tao ngayon, lalo na yung mga ibang reliyon, para bang they have the fullness of truth. No. No one possess the fullness of truth in this world. Kaya nga makikita mo, yung trust ng isang tao sa Diyos ay nandun talaga. If you really have love for God, yung trust laging nandun sa Diyos. Hindi yun nawawala. No matter what happened, maganda man o hindi maganda ang sitwasyon, your trust to God is always there at hindi yun nawawala. Pero kung makikita din natin talaga, life constantly is putting us on trial. At isa nga dito, yung pagmamahal. At ang pinakakongkretong ekspresyon ng Espiritu ng Diyos para sa akin, pagmamahal.
Love is the concrete expression of the Spirit of God. Yun talaga din ang sinabi sa San Agustin eh. Yung love na yun yung spirito, no? Yun yung sa kanyang on the Trinity, no? Malinaw na sinasabi ni San Agustin yan. Yung spirito ay pag-ibig. Bago sinasabi din niya, what distinguishes the character is that the Spirit continues to love. Dadagdagan ko pa, brother, kasi ang Espiritu ng Diyos hindi naman limitado sa pag-ibig. Nandun din yung kindness. Remember, most of those qualities expressed by somebody because they learn not from other people, but from God. Yes, no? So magano akong bagong brother, no, i-share ko, no, maging point of reflection din natin. Sige, no? Padre. Kasi balik tayo sa tema natin ngayon, patnubay, no? Patnubay. Bakit marami sa ating mga kapatid ngayon ay hindi nakita nila ang patnubay, no? O ang panatili ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo na naging patnubay sa ating buhay. Marami. Oh, Padre. Kaya- Marami. Anong dahilan bakit hindi na nakikita? Ha? Ang Espiritu, no, na nanatili nandyan lagi, pero hindi natin nakikita. Naging bulag tayo sa katotohanan na yon, na ang Diyos ay nandyan, nanatili lagi, nananahan sa atin, nanamahan sa ating pamilya. Bakit hindi nakikita yon ng karamihan sa atin? Siguro, Padre, ano yan eh. Yung sabi ko kanina, no? Lahat ka madalas sa atin, no? Preoccupied tayo, no? Di ba, Der? Mas preoccupied ang tao sa mga bagay na makamundo eh. Rather than to allow the Spirit na may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Parang sinasabi naman, pinapalaki natin ang problema, pinapaliit natin ang Diyos sa ating buhay, no? Parang ganun yung pagkakaano, Der eh. So, yun, doon mahalaga, brother, papasok natin yung kanina, yung sabi kong understanding at yung discernment sa Espiritu sa panalangin. No? Dahil marami talagang hindi nakaunawa, no? Kaya hindi nila nakikita ang tuloy-tuloy at walang hanggang presensya ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. No? Kaya nga, sabi templo ng Holy Spirit ang tao, no? Tayong lahat. No? Dahil nabulagan tayo, no, sa nakasanayan natin. At ano ba yung nakasanayan na yun? No? Naging habit natin o naging addict tayo doon. There's a form of addiction sa buhay. Na gusto natin mangyari na ganito dapat ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ganito dapat ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ano? Kaya, ang nangyayari doon, yung pamaraan, yung iniisip mo, pamaraan ng pagpresensya ng Espiritu Santo, ay hindi ayon sa pamaraan ng Diyos, kundi ayon sa inasahan mo, ayon sa standard mo. No? Kaya, no wonder, hindi mo talaga makikita ang presensya ng Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng pag-ibig ng Panginoon, kahit sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng sakit, at kahit sa kamatayan mismo. Brother, try natin sagutin yung question ni Evelyn Galang. Bakit di po nasusulat ang lahat ng katotohanan, pero the truth will set you free, wika nga nila. Yes, Evelyn Galang, sabi dun sa John chapter 7 verse 14, the truth will set you free. Yet, in John also he said, in John 20:30, hindi lahat ng nasulat ay naganap, sapagkat kung lahat ng naganap ay nasulat, sabi ni John, hindi ito magkakasya sa librong ito. And in fact, if you try to look at the life of Jesus, huling ipinakita si Jesus sa Gospel of St. Luke, he was 12 years old. Nang muli siyang ipinakita in the Gospel of St. Luke, he was 30 years old. Where is the 18 years of Jesus? Kung kompleto ang Biblia, where is the 18 years of Jesus? That is a question that we must understand. Kaya hindi po na nasusulat ang lahat ng katotohanan. And that is the very truth of the Bible. Kasi hindi kaya ilagay ng tao
ang kaalaman ng Diyos. No? Parang sinabi, naalala ko si San Agustin, di ba, Der? Kaya siya naghukay. Yes. Kasi gusto niya lagyan ng punuin ng tubig yung hinuhukay niya. Yeah, di ba? actually, San Agustin, bilang professor, gusto niya ipaliwanag ang Trinity. Oo. Sabi niya, naglakad siya sa isang dagat at sa paglalakad niya nakakita siya ng isang bata na naguhukay. At yung batang ito, kumukuha ng tubig sa dagat at pabalik-balik nilalagyan yung hukay. Na-curious ngayon si Agustin. Ang sabi ni Agustin, anong ginagawa mo? Inililipat ko ang tubig ng dagat dito sa hukay na ito. Sabi ni Agustin sa bata, imposible yan. Sumagot ang bata sa kanya, mas imposible na ipaliwanag mo ang Trinity. Sabi ng bata sa kanya. Yun yung kasaysayan nun. Kaya hindi natin kayang, sabi nga ni San Agustin, kung kaya nating ilagay ang karunungan sa mga kamay natin, sa ating mga utak, hindi natin Diyos talaga ang sinasamba natin. No? Ibang Diyos ang sinasamba natin, sabi nga niya. No? So malinaw po. Dagdag po doon sa mga sagot. Ang Biblia ay pointers lang yon, parang daliri nagtuturo. Pointers towards the truth, but not the truth itself. Sana may maunawaan yun, no? Para bang Guide parang lang. daliri, nagturo, moon, buwan. Pagkita mo, kamay. Hindi yun ano. Yun ang salita na nasulat sa Biblia ay hindi ang buong katotohanan, kundi guide lang yun, pointers lang yun sa atin towards the truth. Yun ang isang pananaw na dapat maunawaan natin. No? So, yung bakit hindi nasulat, no, sa tanong ni Evelyn. Dahil ang nasusulat, yan ay guide lang po natin yan, pointers lang natin yan, kung paano ang ating mga ninuno naranasan nila. No? Yun ay kasaysayan ng kanilang pagitungo sa Diyos. Sa kanilang karanasan, sa kasaysayan ng kanilang buhay, kung paano nila naramdaman, naranasan ang walang hanggang presensya ng pag-ibig ng Diyos na gumagabay sa kanilang buhay. Yun ay pattern na siya dapat maging pattern din natin na dapat nating tularan para magkaroon tayo ng ating karanasan o pagkakilala sa Diyos base sa ating karanasan. Sa gabay ng Biblia, sa gabay ng salita ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin ko. Kasi ang Biblia ay pointers lang, guide lang natin yan tungo sa katotohanan. Yeah, totoo po yan, Father. Naniniwala ako sa sinabi ni Father sa guide. Kasi even in John chapter 6, verse 66, sinasabi mismo doon, hinahanap nyo ang katotohanan, ngunit hindi nyo makikita ang katotohanan. At dahil dito, maraming mga alagad ni Jesus ang lumayo. If you try to read the Bible like that, John chapter 6, verse 6. And in fact, para sa akin ng Biblia, it is not important for me the written word. What is important for me is the message of the written word. Bakit? Kasi nangyari yan sa kanila. Ano ngayon sa atin? Their context is not our context. Always remember that. Kaya ito yung problema ng biblicalism. Biblicalism is absolutism. And there's something wrong with that. Because sabi ko nga kanina, the whole truth, the absolute truth, is not belong to us. It belongs to God. And yung mga fundamentalist, brother, no, yung mentality, ganun yung mga fundamentalist eh. Parang kung ano yung nasusulat, doon na ako nakascope, no? And that I will not go out anymore because I am boxed with that idea na yun lang talaga, no? Yan yung mga fundamentalist na mga thinking. So, Padre, may dagdag ka? Yun ang parang wrap up na rin sa punto ko. Kasi yung binanggit ito yung ito yung espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niya nakikilala ng sanlibutan. No? So, ang katotohanan na binabanggit ito, espiritu ng katotohanan, ay talagang walang isang salita. At ang salita na magagamit mo doon ay silence o nothing. Kasi ang katotohanan
ay napakalawak yan. May katotohanan, depende sa lugar, depende sa panahon. No? So, isang halimbawa, brother, mayroong ano doon nung naalala ko kumuha ko ng CPE, no? Na yung kasamaan ko na foreigner, no? I think Indonesian yata yon. Na pag nag-share nung kasama namin, inobserbahan ko siya, ganun silang ganun, no? Akala ko, hindi siya naniwala. Kasi yun ang ano natin. Pero yun pala ang expression nila na oo. Ang sa atin oo, ganun. So, ano ba ang katotohanan? Ano bang totoo? Ganon o ganon? Oh? So, kaya yun ang ibig sabihin ko na ang lingwahe ng katotohanan is nothing or silence. Naunawaan mo yun. Walang eksaktong word. Kaya once na bigyan mo ng ano yon ng katotohanan ng word na yon o karanasan, it would limit the whole truth. At once na nag-limit yan, hindi na yon ang katotohanan. Anong katotohanan yun din? Tanong niya ni Poncio Pilato kay Jesus. Anong klaseng katotohanan ng butangi? Anyway, Gospel of John. Padre, also. wrap up tayo. Ano naman yung gusto mong iparating sa ating mga nanonood? Na kung saan, di ba pinag-usapan na ito yung espiritu. Ano po bang pwede nating ma-contribute, masishare sa kanila na masasabi nila nga, gagawin namin ito, Padre. We try to do this, Padre. All of us practically are struggling to know the truth. All of us practically. Kahit kami mga pari na nag-aral ng Biblia, ng mga theology, sometimes in our life also, we find difficult the will of the Spirit. Dahil kung minsan, hindi yung kagustuhan namin o kagustuhan ko ang ninanais. Alam mo, sabi nga, whenever blows the Spirit, you cannot resist. Diba? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay dumating, you will never reject it, but to obey it. At yung Espiritu ng Diyos, madali natin makikita at malalaman dahil ito ay lagi nag-uudyok ng paglago sa tao. Handaan po natin yan. Laging nag-uudyok ng paglago sa tao. Spiritually, emotionally, intellectually. At sa tingin ko, ito yung magandang tignan natin na bunga ng Espiritu ng Diyos when we discern the Spirit of God. Kasi tinuturuan niya tayo kung ano yung po pwede nating gawin at gagawin para maiwasan nating magkamali at magkasala sa paningin ng Diyos. Ayan, no? Malinaw pa sa mamo, no? Kaya nga sabi ko kanina, no? Ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin ay laging nag-uudyok, no? Nag-encourage, nagbabay ng isang pakikipag-isa sa bawat miyembro ng tahanan, no? Ay, walang spirit kapag walang communion. Sabi ko kay Father kanina that we cannot detach communion with one another pag pag-usapan natin ang espiritu ng katotohanan. No? It is always in the spirit of communion with one another that we can experience the love of the Spirit in us and the love of God that has given to all of us, no? To the humanity, to Amen, humanity. brother. No? Amen. So malinaw po yan. So Padre, meron kayo idagdag? Tira ba diha? So, ang pinag-usapan natin dito, yung patnubay, no, na siyang ipinadala o pinagkaloob ng ating Panginoon Kristo bago siya umalis, no? At ang patnubay ito ay tinatawag ng espiritu ng katotohanan, no? Kaya ang katotohanan, ang espiritu ng katotohanan, ay sinabi ko kanina, ay walang lingwahe, no? No. Dahil ito ay parang isang ongoing process, no, na maranasan sa buhay natin, no? Ang espiritu ng katotohanan ay siya laging magbigay sa atin ng lawak na unawa na siyang maging dahilan ng pagkaroon ng pagkakaisa, no, communion, the community, dahil nakikita mo na kung ano man yung pinakita niya ng taong yon ay hindi yun ang buong katotohanan kung sino siya. No?
Kaya yun ang ng ating Panginoon Kristo doon sa sa nakita niya sa babaeng ng kasalanan, dahil nakikita niya doon ay yung buong kabuuan ng katotohanan ng babaeng yun. Hindi lang siya yung kasalanan niya. There is more that the person. Yun ang salitang more, there is more, no? Kaya yun ang maging magbukas sa atin. Kaya once na ganun ang maging pananaw mo, maging understanding ka, na maging maunawain ka, no? At maging mapagpatawad ka, no? So, kasi alam mo na hindi lang yun ang katotohanan na tungkol sa kanya, no? Kaya ito parang na rin maaring maging bukas na matakalin natin ito sa sunod na mga episode natin. Itong i-share ko, no? Ito yung lingwahe ng mga mystics, no? Delayed na mystical way of life, no? Na kahit sa kasamaan o halimbawa yung COVID-19 na ito, yung pandemic nito, is a sign of God's love. Paano mo makita yon? Maunawaan yon? Sa sunod na episode, Father. The Spirit of God's love. Paano ang negative ay isang pagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. No? Negative na karanasan para sa atin. No? No? Yun ang mas malalim na pag-usapan natin sunod. How could we, paano natin makikita na ang pandemic nito ay isang pamaraan ng pagpadama ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Ayan, no? Sa susunod yan, Padre, pag-uusapan natin na Padre Joey, meron ka bang ibabanat pa? Pabanat. O, sige, Padre. Yung mga panghuli na lang na mga... Yeah, brother. Panghuli, life constantly putting us on trial. At ang pinaka-trial sa lahat sa atin, wala akong ibang nakikita kundi ang trial ng pagmamahal. Kasi everything is putting down on love. And that is the Spirit of God, Yan, no? to love. Let us continue, no? To be God's gift for one another and to one another. No? So, pasalamatan natin, Father. May announcement pa tayo bago tayo magpapasalamat? Father Errol, may pa-announcement ba tayo? Una-una, baka malimutan matan natin at Salamat po, Bishop. Bishop Milo Yobert Bergara. Salamat din kay Salamat Dominga po, Bishop. Bernadas, Evelyn Galam, Danilo Celso Galura. Salamat po sa Credits to inyo. the following, no? Their songs and video during the breaks. Gisa Odiami, Vox Dei Choir, Bandang Bernice, no? Bernie Children, mga children of the nation ito. Yan ang ating staff, ating mga director. Ayan, ating mga personnel, no? Personnel, kunyari ba? Pasalamatin natin ating mga kasamahan sa media. Crew natin. Mga crew sa media. Sila si General Manager Sean Civiliana. Salamat sa iyong walang humpay na pagsusubaybay, pagtulong, no? Pag-manage. At sa Assistant Director, First Class Assistant Director na si Brother Emil, si Second Class Assistant Director Kabiyak sa si buhay. Ate Janet, no? Kabiyak sa buhay na walang humpay na nagko-closing. At saka ating operating manager na si Greg Hisoro. At ang kanyang mentor, na napagagaling na mentor na Rico Totoski. Salamat sa iyong pagdating, na nakapula ka lagi. Ito talaga ang modelo ng COVID 2019, no? At si Ate Tina, happy birthday. Salamat sa Happy birthday. sa miyuksok kanina, no? Salamat at sa uli, no? Sa muli. Salamat, Ate Joy. Hanggang sa muli po Ate sa inyo Ami, no? Sa lahat. pagluluto Salamat mo po si sa Ate inyo. Del, no? Ito yung mga babae sa Jerusalem na walang kupas na. Kahit na gumugurang ang buhay, patuloy pa naglingkod sa Panginoon. No, maraming salamat at kayong mga nanonood, salamat, no? Maraming salamat, patuloy tayong nakipagbahagian, no? So, sabi ko nga, mananatili tayo sa Espiritu ng Diyos, no? Para tayo laging malusog, masagana at malayo sa mga pagsubok at masasakit na hamon sa buhay, no? So let us continue to believe. Be positive. Be strong. We are We are all all loved loved by by God. Magbabalik, sarado na tayo ang aming programang Fear #FearNot.
place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. You really try, you'll find there's no need to cry. This place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a lot I cannot lie. Love is strong, only cares of joyful living. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Dread, we stop existing and start living. That is, fears that always love is not for us growing. To make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we once conceived in will reveal a joyful fame. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when the earth crucify its soul? Although it's plain to see this world is heavenly, be God's glory. We could fly so high. Let our spirits never die. Feel you are all my brothers. Create the world with no fear. Together we cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshare. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world,
If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are